Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Well, ngumiti na naman tayo. No? Kasi palagi ko naisip yung naririnig natin sa radio and TV advertisements. No? Nakakatawa. Pero kadalasan po nakakalungkot o nakakainis. Kasi siyempre palagi natin makaenkwentro ng mga pasyente sa clinic natin na yun nga, hindi po sila gumagaling, no, sa mga gamot na ginagamit nila dahil yun nga, narinig nila sa radio or nakapanood po nila sa TV, no? Okay, I think siguro pinakahuling video na ito tungkol sa itong mga false or medyo dishonest, no, na I'm sorry, no, makati ng konti yung mata ko. Dishonest na na radio or TV advertisements at naalala ko po, no, na itong advertisement sa radio na kasi palagi ko narinig kasi tune in ko yung radio habang nagde-drive po tayo At ito na naman, no? Ito ay isang babae nagbigay ng testimonya, no? Hindi ko naman pinagtawanan yung pagkasabi niya or yung boses niya, pero as if, no, ulitin ko lang po yung narinig ko, no, yung testimonya ng babae, no? So medyo gawin na lang natin na medyo babae yung boses natin. No? Although, no offense meant. No? Okay? Sabi nga niya ang regla ko po ay irregular. Okay? Tapos, nung uminom ako ng 7 days na gamot, naging irregular na po. No? Okay? Well, if you take her words seriously, no, on face, syempre, paano mo sabi na naging regular kaagad yung regla mo na irregular to start with after, no, taking the medicine? I think it was a food supplement, no, for only 7 days. So, gawin lang natin Tagalog. No? Paano mo masabi na naging regular ka agad yung regla mo pagkatapos ng pag-inom ng yung food supplement na yon ng 7 araw lamang? Si Bisaya pa na. Kung saan yung makasulti na regular na yung regla, bisan nakainom lang kag tung tambal ug 7 lang ka adlaw. Okay? Naging regular ka agad? Oh, come on. Siyempre, hintayin natin, di ba, after 1 month or 2 to 3 months, okay, bago masabi natin na regular na yung regla natin. Biro mo, 7 araw lang, naging regular na. Ano ba yan? Pakiayos naman yung script ninyo. Okay? Okay, syempre, itong food supplement na ito, palagi kong narinig sa radyo, pwede daw sa migraine, sa UTI, sa cyst, okay, sa goiter. Okay, at nasabi ko na po ito, pag may marinig po kayo ng ganyan na gamot or food supplement, maaaring hindi po totoo yan. Okay? Biro mo, isang gamot, hits all, pwede sa halos lahat ng sakit.
Ano ito? May hormone para sa irregular na menstruation. Okay? Ano ito? Meron pong painkiller na effect na parang non-steroidal anti-inflammatory drugs or steroids na makakawala ng migraine or even rheuma. Ano ito? May antibiotic na makakawala ng UTI. Aba walang gamot or food supplement na meron lahat ng mga structures, chemical structures, okay, to treat itong mga sakit na binagit po nila, no? Okay, at syempre, ulitin po natin, palagi po ina-associate nila yung produkto nila sa isang sakit na madalas, okay, nirereklamo ng pasyente. So, katulad ng arthritis o rheuma, ayan, pinipresent nila yung produkto, kahit itong produkto, walang effect sa rheuma, kinoconnect nila yung dalawa, okay, kumbaga, they advertise through association, no? Para lang mabili ng mga tao itong gamot na ito at hindi naman talaga gumagaling ang mga tao because itong gamot na ito hindi para dito. Ina-associate lang nila itong gamot nila at saka itong sakit. Ganun po yan. Okay? At syempre, babanggitin nila yung word immunity at ipipresent nila itong gamot na isang vitamina lang at isang, I would say, mineral like zinc na wala naman masyadong effect sa immunity as far as this product is concerned. Because as I've said, ang immunity ay kailangan po primarily and particularly yung protina na dun po galing yung amino acids na ginamit ng katawan natin upang makagawa ng antibodies pangkontra ng infection. At syempre, napakamahal itong produkto. Isang vitamin, isang mineral. Napakamahal. Bakit? Kasi pinatong na nila yung binayad nila sa advertisement, sa radio or sa TV, pinatong na nila sa bawat tablet or kutsarita ng kanilang produkto. Kaya mas mahal, pero at the end, talagang walang masyadong effect sa immunity at nagkakasakit pa rin po kayo. Ganun po yan. Maraming salamat po.